Samantala, ipinaliwanag ng isang ekonomista ang maaaring maging kapalit ng commitment ng bansa sa mga Canadians sa bagong defense spending target ng NATO. Ang report mula kay Rhea Santos. Ang defense spending, bahagi ng commitment ng Canada na isa sa 32 member countries ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Yung NATO na yan, nabuo yan after nung ikalawang digmaang pandaigdig, no? As a result of security challenges dun sa mga bansa sa Europa at North America nung mga panahon na yon hanggang sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng 2-day NATO summit sa The Hague, Netherlands, nagkasundo na itataas ang defense spending target ng mga NATO members sa 5% ng GDP ng mga bansa pagdating ng 2035. Ire-review naman ito pagdating ng taong 2029. Bagamat di biglaan ang pagtaas, ayon kay Batu, may kapalit sa mga Canadians ang bagong target na ito. Lalo na't hinaharap pa rin ng bansa ang krisis sa affordability. Kapag nagtaas ka sa isang area, magbababa ka sa ibang areas ng iyong spending. Something has to give at the end of the day. Now, the question becomes, ano yung i-give up ng gobyerno natin para ma-fulfill yung commitment na yan na 5% na sa palagay ko po ay napakataas. So ibig sabihin baka anong mangyayari yung sa healthcare natin, baka mabawasan o sa education, sa mga infrastructure, pagpapagawa ng mga kalsada. So may may trade-off yan eh. So ano yung mga trade-off na yan? At kung ano man yung trade-off na yan, mararamdaman po yan ng taong bayan directly. $150 billion na gasto sa Canada kada taon ang katumbas ng 5% pagtaas sa defense spending. Ang 3.5% nito ilalaan sa armas at mga jets. Ang 1.5% para sa infrastruktura. Ayon kay Batu, posibleng maabot ito sa ilang pagkakataon na papasanin din ng mga Canadians. Kapag ka nangutang ang gobyerno to finance itong increased defense spending, that would babalik yan sa atin eh. Through higher taxes, mas marami pang buwis. Hindi lang tataas yung halimbawa yung tax brackets mo, kundi magdadagdag sila ng mga iba't ibang pangklaseng buwis. That is also a possibility. Problema lang sa pangungutang is hindi yan libre. Babayaran yan ng mga Canadians sa hinaharap kasi para tayong humihiram sa future kapag tayo ay nangungutang. May katumbas din naman daw na pakinabang sa mga Canadians ang pagtaas ng defense spending commitment ng bansa na maaaring magbukas sa mga oportunidad sa trabaho. 2014 ang mapagkasunduan ng naunang 2% defense spending target ng mga miyembro ng NATO na di naaabot ng Canada. Di inibatu, ang pagtaas nito sa 5% di lang daw dahil sa impluwensya ni US President Donald Trump. No, so confluence na yan ng mga ibang factors. Just imagine, supposing nag-meet ang NATO, pero walang gulo sa gitnang silangan, no? Walang gulo sa Russia at sa Ukraine. Would you think na mag-i-increase sila ng 5%? So it's a confluence of factors. Hindi lang si Donald Trump yan. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.